kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang galit ni Dara labang kay Jenny ay umabot na sa sukdulan at kapwa sila ni Freddy ay desperadong harapin si Jenny. Ngunit hindi sila makalapit dahil mahigpit ang proteksyon ni Coach Bana. Si Jenny, bagaman nakaramdam ng pagkakasala, ay humingi muna ng tawad kay Bana. Iniisip na ang ebidensyang dala niya ang sumira sa kasal ni na Bana at Freddy. Ngunit agad siyang pinigilan ni Bana, sinabing wala siyang dapat ipagpaumanhin sapagkat hindi niya kasalanan ang nangyari. Sa halip, taos-pusong nagpasalamat si Bana kay Jenny dahil sa kanyang tapang ay nabunyag ang mga taon ng panlilinlang at lumitaw ang tunay na pagkatao ni Freddy. Gayunman, ang sitwasyong ito ay naglagay sa karera ni Jenny sa alanganin. Si Freddy ay nagmakaawa kay Bana na muling ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit nanindigan si Bana na hinding-hindi siya magkokompromiso. Nagbanta si Freddy na kung hindi sila magbabalik, iiwan niya si Jenny at palalayasin sa ahensya. Agad na tinanggap ni Bana ang hamon, sinabing bitawan na ni Freddy si Jenny dahil siya mismo ang magdadala kay Jenny sa tugatog ng tagumpay. Ang galit at pagkasuklam ni Bana sa pagtataksil ni Freddy ay likas lamang. Tinanggihan, bumalik si Freddy kay Dara at muling nagpatuloy ang kanilang mga lihim na pagkikita. Formal na hiniling ni Bana ang diborsyo. Malinaw na sinabing hindi siya gagastos ni isang sentimo sa proseso. Dahil sa pakikiapid at pagtataksil ni Freddy, siya ang sasagot sa lahat ng gastusin. Idineklara ni Bana na hinding-hindi niya pipigilan si Freddy sa pagpunta kay Dara dahil pareho silang mga manlilinlang at nararapat lamang sa isa't isa. Binalaan pa niya na tulad ng pagtataksil niya sa kanya, pagtataksilan din niya ang iba sa hinaharap. Matapos mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan, muling pinilit ni Dara si Freddy na tapusin ang diborsyo kay Bana upang si Megan ay maging legal na anak niya. Alam ni Dara na kapag natapos ang diborsyo, makakamit ni Megan ang legal na estado bilang anak ni Freddy. Nabighani si Freddy sa pang-akit ni Dara at nagsimulang tanggapin ang kanyang mga kondisyon. Naghahanda sa bagong laban sa korte kasama si Megan, ang anak sa labas ng kanilang relasyon. Samantala, habang pinipiga si Freddy ng mga papeles ng diborsyo, ibinuhos ni Bana ang lahat ng kanyang lakas upang itaas ang karera ni Jenny sa pinakamataas na antas. Nangako si Jenny na hinding-hindi niya iiwan si Coach Bana at ipapangako na pararangalan siya sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay at kasikatan. Dahil sa pag-alis ni Megan, bumagsak ang Yumi. Kaya't nagpasya si Bana na kausapin sina Miss Monica at Net upang ayusin ang pagbabalik ni Jenny sa Yumi. Dahil hawak na ni Freddy ang mga boy group tulad ng Nixie at DZY, tuluyang ipinagbawal si Jenny na makapasok sa mga produksyong iyon, umaasang siya'y tuluyang maaalis. Kaya't sa ilalim ng paggabay ni Bana, si Jenny lamang ang natirang artista. Ngunit kulang si Bana sa pinansyal na lakas upang magtayo ng sariling kumpanya, kaya't kinausap niya si Jenny kung handa ba itong bumalik sa Yumi. Kumpiyansa si Bana na si Miss Monica bilang mabuting tao ay gagawing matagumpay ang negosasyon. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng katapatan ni Jenny, pagtataksil ni Freddy, paninindigan ni Bana, manipulasyon ni Dara, at pagbagsak ng Yumi. Nagpapakita kung paanong ang kasakiman at pagtataksil ay nag-udyok ng tunggalian, habang ang katatagan ni Jenny at determinasyon ni Bana
ay naglatag ng landas tungo sa pagtubos. Ginawang malinaw ni Jenny na wala siyang pagtutol na bumalik basta't wala si Megan. Dahil si Megan ay nasa ilalim noon ni Nadara at Freddy. Sinusubukang ilunsad ang sarili bilang solo artist. Nang pumayag si Jenny, formal siyang humiling ng muling pagtanggap at sa suporta ni Amelia ay matagumpay siyang nakabalik sa Yumi Group. Si Coach Bana ang naging eksklusibong manager ni Jenny na nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon. Makikipagtanghal siya kasama ng Yumi sa mga group productions habang sabay na umuunlad bilang independent singer kasama ang kanyang mga kapwa-artista na sumusuporta sa sayaw at chorus. Ito ang simula ng isang maliwanag at hindi malilimutang bagong kabanata sa karera ni Jenny sa musika. Lubos na natuwa si Coach Bana, ngunit si Freddy ay pinahirapan ng mga pakana nina Megan at Dara. Si Megan, galit na galit sa pagbabalik ni Jenny, ay hindi matalo ang pambihirang talento ni Jenny kahit anong gawin niya. Walang lunas ang kanyang selos, at bagaman desperado siyang ibagsak si Jenny, palagi siyang nabibigo. Hinimok ni Miss Monica si Coach Bana na palakasin ang pundasyon ng grupo at protektahan ang mga artista upang si Jenny at Yumi ay hindi masaktan at upang lubos nilang malampasan ang production company ni Freddy. Ang magulong ugali ni Megan ay nagdulot ng matinding alitan sa Nixie Group at tumigil na rin ang mga DZY Boys sa pagbibigay ng anumang suporta o promosyon sa kanya. Dahil dito, bumagsak sa kahihiyan ang solo career ni Megan habang ang tagumpay ni na Jenny at Nixie ay naging hindi mapipigilan. Sa ganitong kalagayan, maging ang mga artistang nasa ilalim ni Freddy ay nagsimulang maghanda upang sumali sa mga produksyon ng Yumi. Sa pagkabaliw sa kabiguan at galit, sumugod sina Megan at Dara sa Yumi House, kung saan naroon sina Coach Bana, Jenny at Amelia. Si Amelia, na lubos ng niyakap si Jenny bilang tunay na tagapagmana matapos malaman na hindi niya kadugo si Megan, ay matatag na tumayo sa tabi ni Jenny sa bawat pagtatanghal. Ngunit nang umatake sina Dara at Megan sa desperasyon, tuluyan nang nawala ang pasensya ni Amelia. Hinablot niya si Dara sa buhok, sinunggaban ni Jenny si Megan, at parehong hinawakan ni Coach Bana. Pinagalitan silang mga walang hiya, marurumi, at tiwali sa paglulunsad ng ganoong kabarbarong pag-atake. Kinaladkad silang palabas ng gusali ng Yumi at inutusan na umuwi agad kung ayaw nilang masaktan pa. Akala ni Megan na ang kanyang pag-alis ay magdudulot ng pagbagsak ng Yumi. Ngunit hindi niya naunawaan na ang kanyang pabigla-biglang desisyon ay siya mismo ang sisira. Sa tuluyang pag-abandonan niya sa Yumi, iniwan niya ang grupo sa pagkawasak. Ngunit sa kanyang isip lamang siya. Nang malaman ni Miss Monica na nasa ibang bansa noon ang pag-alis ni Megan, nagalit siya ng husto at sinermunan si Net dahil hinayaan ito. Humingi ng paumanhin si Net, ipinaliwanag na si Megan ay umalis dahil sa sarili niyang matigas na kalooban at hindi mapigilan. Upang pigilan ang sitwasyon, nagpasya si Miss Monica na agarang bumalik sa bansa, iginiit na kakausapin si Megan ng personal. Ngunit sa oras na yon, wala nang balak si Megan na makipag-usap kay Monica o kay Net. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng tagumpay ni Jenny, selos ni Megan, pagtatanggol ni Coach Bana, suporta ni Amelia, at galit ni Monica, nagpapakita kung paanong ang katapatan at katatagan ay nagbigay daan sa pag-angat ni Jenny, habang ang kayabangan ni Megan ay nagdala sa kanya sa pagbagsak. Pag-alis ni Megan mula sa Yumi ay lubos na ikinagulat ni na Amelia at Dara. Batid nilang wala na siyang lugar na mapagtatrabahuhan. Ngunit nang tuluyang malaman ni Megan na si Freddy at hindi si Dio ang kanyang tunay na ama, ginamit nila ang pagbubunyag na ito bilang sandata upang muling itaguyod ang kanyang karera sa tuktok. Samantala, matapos umalis si Megan, nagsimulang dumalaw si Net
ng regular sa bahay ni Jenny. Malugod siyang tinanggap ni Jenny, ngunit nabigla nang sabihin ni Net na iniwan na ni Megan ang Yumi. Tinanong niya kung bakit pinayagang umalis si Megan. Naalala niyang noong nakaraan ay pinaalis siya ng ina ni Net mula sa grupo upang protektahan ang karera ni Megan. Ipinaliwanag ni Net na hindi na mapigilan ang ugali ni Megan, lumiliban sa ensayo, labis na umiinom, at bumabagsak sa gitna ng sayaw na sumira sa kinabukasan ng grupo. Nag-alok si Net kay Jenny ng pagkakataong bumalik sa Yumi. Tiniyak na siya mismo ang hihikayat sa kanyang ina. Sumagot si Jenny na bagaman nais niya, komplikado ang sitwasyon. Sa ilalim ng paggabay ni Coach Bana, umuunlad ang kanyang karera at hindi niya kayang ipagkanulo ang tiwala ni Bana matapos ang lahat ng sakripisyong ginawa upang maging pangunahing artista siya. Hindi pa alam ni Jenny na tuluyan na siyang iniwan ni Freddy, habang si Coach Bana, hindi na tinag, ay ibinuhos ang lahat ng lakas upang tuparin ang kanilang pinagsasaluhang pangarap. Nangako si Bana na dadalhin si Jenny sa tugatog ng tagumpay nang walang tulong ni Freddy. Patuloy na pinilit ni Net si Jenny, kumbinsido na sa pagkawala ni Megan, lalo pang sisikat ang Yumi sa pagbabalik ni Jenny. Sa sandaling iyon, dumating si Coach Bana at nang makita si Net ay tinanong kung bakit siya naroon. Mapagpakumbabang ipinaliwanag ni Net na dumating siya upang hilingin ang pagbabalik ni Jenny sa Yumi. Sumagot si Bana na tamang-tama ang kanyang pagdating at sabay nilang sinimulan ang pagtalakay ng isang maliwanag na plano para sa karera ni Jenny. Pumayag si Coach Bana sa isang kondisyon. Maaaring bumalik si Jenny sa Yumi, ngunit lahat ng kanyang solo performances ay mananatiling nasa ilalim ng pamamahala ni Bana. Sa ganitong paraan, mababalanse ni Jenny ang group at solo work na magdadala ng malaking kasikatan at kasaganaan. Alam na ni Bana na wala na si Megan at nasa ilalim na nina Freddy at Dara ang kanyang responsibilidad. Lubos na natuwa si Net sa positibong desisyong ito dahil nangangahulugan itong maaari na silang magtulungan. Naroon pa rin ang mga dating kaibigan ni Jenny sa Yumi at sa kanyang pamumuno ay minsang umunlad ang grupo. Sa pagkakaayos ng lahat, umalis si Net ng masigla. Si Jenny mismo ay nakaramdam ng matinding ginhawa at tuwa dahil natakot siyang baka maging komplikado ang pagbabalik sa Yumi at baka hindi pumayag si Bana. Ngunit sa buong suporta ni Bana, tiyak na ang kanyang kinabukasan at nakalatag na sa landas ng tagumpay. Ang pinakahuling layunin ni Bana ay gamitin ang pambihirang talento ni Jenny upang dalhin siya sa pinakatuktok ng kasikatan na magtitiyak ng kasaganaan para sa kanilang dalawa. Sapagkat hindi tulad ni Megan, si Jenny ay walang laso na hangaring sirain ng iba. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pag-alis ni Megan, pagbisita ni Net, paninindigan ni Jenny, plano ni Bana, at tagumpay ni Jenny. Nagpapakita kung paanong ang katapatan at determinasyon ay naglatag ng matibay na daan tungo sa kasikatan, habang ang kayabangan ni Megan ay nagdala sa kanya sa pagbagsak. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagbagsak ni Megan, pagpapahayag ni Net, katapatan ni Jenny, kondisyon ni Bana, at tiyak na kinabukasan ni Jenny. Ipinapakita kung paanong ang pagtataksil at kayabangan ay nagpatumba sa landas ni Megan, habang ang katatagan at tiwala ni Jenny ay nagtayo ng bagong pundasyon para sa tagumpay. Pag-uwi ni Net, nadatnan niya ang kanyang ina na si Miss Monica. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Megan. Malinaw na ipinaliwanag ni Net na hindi na babalik si Megan. Matagal na siyang nawawala at wala ng pag-asa. Sa narinig, ibinaba ni Miss Monica ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Ngunit agad siyang binigla ni Net ng magandang balita. Wala nang dapat ipangamba, hindi babagsak ang Yumi dahil pumayag nang bumalik si Jenny.
idinagdag pa niya na sumang-ayon na rin si Coach Bana at makikipagtulungan sa Yumi. Sa tuwa, tinanong ni Miss Monica kung totoo ito at tiniyak ni Net na tiyak, paparating na sina Jenny at Coach Bana. Di nagtagal, dumating sina Jenny at Coach Bana sa gusali ng Yumi. Napuno ng labis na kagalakan si Miss Monica. Taos-pusong nagpasalamat siya kay Jenny at nakatiklop ang mga kamay, humingi ng tawad sa maling pagpapaalis sa kanya noon. Inamin niyang ang pagpili kay Megan kaysa kay Jenny ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Samantala, mayabang na bumalik si Megan sa Yumi House upang kunin ang kanyang mga gamit. Ipinagyabang niyang ang kanyang bagong direktor na si Freddy ay makapangyarihang tao na kumokontrol sa malalaking grupo tulad ng Nixie at DZY. Ngunit hindi nila alam na ang lason sa ugali ni Megan ang magpapabagsak sa mga grupong iyon at ang kanilang mga artista ay lilipat din kina Miss Monica at Coach Bana. Pagpasok ni Megan, hinarap niya sina Miss Monica, Jenny, Coach Bana at Net na lahat ay nangangalit sa galit. Hinarang siya ni Miss Monica, sinabing mabuti at dumating siya dahil may mga bagay silang sasabihin sa kanya ng harapan. Ngunit puno ng kayabangan, minamaliit ni Megan ang lahat at ininsulto sila ng masasamang salita. Sa matinding galit sa kawalang galang ni Megan, kinuha ni Miss Monica ang isang maruming itim na kaserola mula sa kusina at pinukbok sa mukha ni Megan na nagdulot ng uling sa kanyang mukha. Maging si Net, na likas na mahinahon, ay nagalit, sumigaw kay Megan at inutusan siyang umalis agad sa bahay. Sa sobrang poot, paulit-ulit na pinukpok ni Miss Monica ang mukha ni Megan ng kaserolang may uling hanggang sa tuluyang matakpan ng itim ang kanyang buong mukha. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagbubunyag ni Net, muling pagtanggap kay Jenny, kayabangan ni Megan, at galit ni Monica. Ipinapakita kung paanong ang katapatan at kababaang loob ni Jenny ang muling nagpanumbalik sa Yumi habang ang kayabangan ni Megan ay nagtulak sa kanya sa kahihiyan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel